Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Puri ng ating Diyos sa araw po nito, mga kapatid. How are you po? Are you blessed, mga kapatid, na tayo po ay narito sa church para po magpatuloy ang ating pong gawain at tayo po ay palakasin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Hallelujah. Sino po nakapakinig na po nitong message na to? Gusto ko lamang po iparinig po sa inyo. Yes. So sabi po ng isang preacher, isa pong lingkod ng ating Panginoon, there is no pandemic. Wala daw pong pandemic. Kayo po ba natutuwa, mga kapatid? Siya po ay nag-preach doon po sa gitna po ng mga Korean church. Ang pangalan po niya si Reverend John MacArthur. Praise God. Sabi po niya, sa loob ng maraming panahon, ito po nakaraan po na may COVID-19, ay lumabas sabi niya ang tunay, ang katotohanan ng sabi niya sa balita ng CDC. Ito yung sabi na lang po niya, sa 100% na namatay sa COVID-19, sabi niya, ang katotohanan daw po ay lumabas na 6% lang ang totoong namatay sa COVID-19. Yung mga balita po na sinasabi sa buong mundo na yung sa 100% na namatay, na sinasabi nilang sa COVID-19, only 6% lang yung totoong namatay sa COVID-19. The rest 94%, mga kapatid, is not. Hindi totoong namatay sa COVID-19. Palakpakan po yung mga Korean. Amen. Kayo po ba? Hindi po kayo papalakpak? O hindi nyo naintindihan? Praise God. Ang sabi niya sa 100% na binabalita, 6% lang yung totoong namatay sa COVID-19. The rest, 94%. Nandiyan na po ba kayo? The rest, 94% is not, hindi po totoong namatay sa COVID-19. So sabi niya sa 160,000, 9,200 lang yung totoong namatay. So yun yung 6%. Yung 51,000 na hindi namatay hindi po totoong namatay sa COVID-19. There is no pandemic. Sabi mo niya. Alam niyo mga kapatid, kung tayo po ay talagang tunay na naniniwala at sumasampalataya po tayo sa salita po ng Diyos at sa mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, tayo po ay hindi po matatakot. Alam niyo kung anong pumapatay din po sa mga nagkaka-COVID-19? Yung pong pag-iisa nila. Pag sila ay sinegregate o sila po ay in-quarantine, sila po ay in-isolate, mag-isa na lang nila doon. Wala na po silang walang nag-aalaga. Namamatay po sila sa
sa kalungkutan, sa takot, sa pangamba. Nabubuhay lang yung mga malalakas lang talaga ang loob. Kaya po sila namamatay, mga kapatid. Halimbawa po, ito parang sabi po niya, para ito trangkaso lang. Trangkaso, di ba talagang nakakahawa yan? Sa isang bahay, kapag ka nagtrangkaso isa, nakatrangkaso na halos lahat. Ang hindi lang magkakatrangkaso doon yung talagang nalakas ang immune system niya. So, ganoon din po sa COVID-19, mga kapatid. Ang katotohanan, sabi po niya, tingnan po ninyo yan si Reverend John MacArthur. Ang sabi niya, isa po siyang American. Ang sabi po niya doon, there is no pandemic. Walang talagang, yung talagang halos namamatay na tao dahil sa COVID-19. Parang isa itong trangkaso lang na kaya mo itong gumaling. Na kaya, ang isang taong may trangkaso, pag nag-iisa na lang siya, wala man lang mag-alaga sa kanya, kaya siya nangamatay, di ba? Walang nag-aalaga sa kanya. Wala pong nagbabantay sa kanyang mahal sa buhay. Walang naghahapo sa kanya. Kaya meron po mga gumagaling doon sa mga ina-isolate dahil yung mga nurse nila ay pinaparamdaman po sila ng pagkalinga. Mga kapatid, nandiyan na po ba kayo? Kasi baka hindi po ninyo namamalayan, mga kapatid, masyado na po ang takot ng mundo dahil po sa COVID-19. Ang katotohanan, sabi po ng mga dito pong preacher nito, ay ang virus ng deception. Andito po sa mundo ang virus ng deception. Yung pong pandaraya, yan po talaga ang virus na yan ang kumakalat. Praise God. So, ako po yung nagalak sa Panginoon nung makita ko po yung pong nag-preach po na yun, si Reverend John MacArthur. Praise God. So, mga kapatid, tayo po, ang Diyos po ay tumutugon sa ating po mga panalangin. Ito po ang katotohanan, mga kapatid, na tayo po ay tunay na pinatitinggan ng Diyos sa ating po mga prayers. Praise God. So, itutuloy ko po mga kapatid, yung po ating pong pag-aaral po ng nakaraan. It's about our thoughts, mga kapatid, yung ating pong mga kaisipan, di po ba? Hallelujah. So, yung pong ating pong pag-aaral po nito ay itutuloy po natin. So, gaano po kahalaga ang tinatawag po na thinking o yung pong pag-iisip? Sabi niya dito na ang mga tao po ay hindi po nag-a-agree doon po sa tinatawag na absolute truth. Ano ba yung absolute truth? Yung talagang tunay na katotohanan, yung talagang yun ang katotohanan. At ang mga tao po ay hindi po sila nag-a-agree doon sa absolute truth. Naalala ko po, doon po sa akin pong i-share, di po ba, nung kainin po ni Eva at ni Adan yung pong bunga ng pagkakilala ng yung prutas, na pagkakilala ng mabuti at masama, di po ba nabuksan ang kanilang mga mata? Ang sabi po ni Satanas ay kayo ay magiging Diyos. Bakit po nangyari na talagang naging parang Diyos ang isang tao nung makilala nila ang mabuti at masama? Mayroon na kasi silang sariling pagpipili. Hindi kagaya nung dati na sunod-sunuran lamang po sila sa Diyos. Ano po ang gusto niyo, mga kapatid? Yung kayo ba ay sunod-sunuran sa Diyos o nasusunod ang inyong sarili? Ano po ang inyong sagot? Sumusunod sa Diyos. Kasi kapag ka po kayo ang nasusunod sa inyong sarili, totoo nga yung sinabi ni Satanas na kayo ay Diyos. Maliit na letter G, that you are God. Sabi ni Satanas kay Eva, hindi totoo yan. Sabi niya, na pag kinain niyo ang prutas na yan, kayo ay mamamatay. Ang sabi niya, hindi totoo yan. Ang mangyayari lang sa inyo, sabi niya, ay makikilala ninyo ang mabuti at masama at kayo ay magiging Diyos.
So nung makilala po nila yung mabuti at masama, di po ba nagkaroon sila ng sariling pagpipili? Amen. Nagkaroon sila ng sarili nilang will na kung saan ay sundin kung alin ang gusto nila. Alin ba ang gugustuhin mo, yung mabuti o yung masama? So meron na ngayon silang sariling pagpipili. Kaya God ang tawag sa kanila. Tayo mga kapatid ay parang isang Diyos na kung saan may kakayahan po tayong piliin ang gusto natin. Nabuksan ang kaisipan po ni Eva at ni Adan nung kumain sila ng bunga ng pagkakilala at sabi niya ng mabuti at masama. Naging parang Diyos sila. Ngayon, ating pong pag-aaralan kung bakit ang isang tao po ay naging parang isang Diyos. Nung ito yung nabuksan yung kanyang thinking, yung kanyang thoughts. Amen. Na-recall niyo po ba yung ating pong pinag-aralan po nung nakaraan? Yung preaching ko po nung nakaraan, mga kapatid, about our thoughts, mga isip natin. Na kaya lamang po tayo, mga kapatid, nagkakaroon ng problema ay sapagkat yung ating thoughts o yung ating thinking, mga kapatid, ang sinusunod po natin ay yung pong sarili natin. Yung sinabi ko sa inyong halimbawa na nung makita nilang sina'y hubad, maaaring pwede nilang piliin na wala naman palang dapat ikahiya kahit hubad ka. Amen. Pero ang pinili nila ay yung nahiya sila. Nahiya sila na makita silang hubad, kaya tahi sila ng mga dahon. Yun ang sariling righteousness, mga kapatid. Yung ikaw ay magtahi ng sarili mong kasuotan. Yun yung tinatawag na self-righteousness. Yung righteousness na galing sa Diyos ay hindi mo na sinusunod. Meron ka ng sariling katuwiran. Kaya, you are God in your own self. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? So, ipagpapatuloy po natin yan na bakit po ba nangyayari na mayroon pong battle o war sa pagitan po ng thoughts natin. Di po ba ang ating kaisipan ay yung battleground? Sino yung mga dating Kristiyano na alam na ito? Our mind is the battleground. Nandiyan po naglalaban yung thoughts na galing sa ating Panginoon at galing po sa kay Satan. So our mind is the battleground. Nandiyan po yung war. Amen. Kaya kapag may dumarating sa iyong kaisipan na ito hindi biblical, mga kapatid, hindi galing sa ating Panginoon, kaisipan niya na galing sa kay Satan. At minsan, mga kapatid, ginagamit ni Satan ang salita ng Diyos upang i-twist yung ating pong mga dating natutunan. Amen. Ginagamit ni Satan. Kaya nga nung tuksin niya ang ating Panginoon Jesucristo, anong ginamit niya? Words of God. Kaya dapat maging aware po kayo, maging matalino po kayo sa pagtanggap o pagtangkilik ng salita ng Diyos kung ito ba ay ginagamit sa tamang kaparaanan, sa tamang sitwasyon, at sa tamang pagdidesisyon, mga kapatid. So, we must learn or we must know, mga kapatid, na ito ay galing sa Diyos at doon po, mga kapatid, papasok yung pong ating pong choice. Alin ba ang pipiliin mo? Ikaw ba'y magpapasakop sa Diyos o magpapasakop ka sa thoughts ni Satanas? So, nandiyan yung battle. Diyan yung tinatawag na war between the good and the bad, between the Lord God and Satan, mga kapatid. Dito po sa ating thoughts, sa ating pong thinking. Praise God. So, si Satan, mga kapatid, lagi po niyang gustong sirain ang ginawa ng Diyos. Ginawa po ng ating Panginoon doon po sa Garden of Eden na mayroong family, si Eva, si Adan. Ang sabi po niya, hindi pa lamang sila nagkakasala sa kay Eva at kay Adan. Ang sabi niya, be fruitful and multiply. So, hindi po
yun naganap, mga kapatid, hindi po yun sinabi ni Lord nung sila'y nagkasala na. Sinabi po yun ng ating Panginoon before na magkasala si Eva at si Adan. Ang sabi niya, go and be fruitful, be multiply. So, ang gusto ng Panginoon ay family. Between man and woman. Between male and female. At ito po yung dinidestroy ni Satan sa pamamagitan, mga kapatid, ng marrying between man and woman and woman. Yun yung kanyang sinisira. Nang sabi niya, meron kang free will. Huwag mo nang paramihin ang tao. Di ba pagka lalaki, dadami ba yan? Hindi, di ba? Pag babae, dadami ba ang tao? Hindi. So sinisira ni Satan yung tinatawag na tunay na kalooban ng ating Panginoon. Sinisira po niya. Nandyan lagi yung tinatawag na china-challenge ni Satan, si Lord God. Kaya nga, siya nung nagmamanik-manao siya ng panahon ni Job, itong si Satan, lagi nang china-challenge si God. Ang sabi niya, kaya ko lang naman, kasi pinagmalaki ni God, si Job. Ang sabi niya, kita mo ba yung lingkod kong si Job? Walang katulad niya. Pero challenge ni Satan si Lord. Ang sabi niya, kaya lang naman niya naglilingkod sa iyo kasi pinagpapala mo. Kaya yung challenge na yon ay tinanggap ng Panginoon. O sige, sabi ko gano'n. Pagka bahala ka na kung ano ang gawin mo sa kanya, huwag mo na kukunin ang kanyang buhay. So, sino mga kapatid ang nagtagumpay sa panahon na yun, mga kapatid? Di ba naranasan ni Job yung todong hirap, todong pagsubok sa buhay, todong distraction sa kanyang buhay, pero hindi po siya bumitiw sa Diyos. Kaya tayo mga kapatid, konting problema lang, konting sigalot sa pamilya natin, bumibitiw na tayo sa Panginoon. Si Job, hindi po mga kapatid. So paano tayo maipagmamalaki ng Diyos? Ang sasabihin ba ng Diyos sa atin? Tingnan mo yung lingkod ko yan. Kahit anong problema dumating yan, lagi yan sa church yan. Paano tayo maipagmamalaki ng Panginoon? Alam niyo, pinagmamalaki ng Diyos. Always, mga kapatid, ay iniingatan mo yan. Naalala niyo mga kapatid, yung akin pong last verse na sinabi po nung nakaraan. Dahil sa ikaw ay sumampalataya, ang sabi ng Panginoon, iingatan ka niya. Iingatan po niya tayo sa panahon na naririto tayo sa kahirapang ito hanggang sa panahon ng kaligtasan natin. Ang tinatawag na kaganapan ng panahon ng tunay na kaligtasan. Yun yung ating akong pagpunta sa langit. Sabi niya, habang may nangyayaring ganito, pandemic na ganito, mga kapatid, hindi naman totoo talagang pandemic. Sabi niya gano'n, habang may nangyayaring ganito, iingatan ka ng Panginoon. Yun po yung sabi ng ating Diyos. So ito din po natin, between, sabi niya, the war challenge po ni Satan sa ating Panginoon. Sabi niya, gustong sirain ni Satan ang pamilya. Sabi niya dito sa Genesis chapter 3 verse 5, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Praise God. So, nangyari nga po na kinain ni Eva at saka ni Adan yung pong bunga ng pagkakilala ng mabuti masama. So, their eyes are open. Amen po ba? Na-open yung kanilang mata. Nakita nilang sila ay hubad. At nung makita nilang sila ay hubad, ngayon meron na silang pagpipilian. Dalawa na yung pagpipilian nila. Magkakaroon ba sila ng malisya pag nakakita sila ng hubad o hindi? Kasi dati, hubad naman sila, di ba? Naglalakad sila sa paraiso, wala silang saplot. So, yung kanilang, dahil lumalakad sila sa kalooban ng Diyos, hindi po sila malisyoso. Banal yung kanilang mga paningin. So, kapag ikaw pa rin sumusunod sa Panginoon, banal ang paningin mo. Hindi ka malisyoso. Hindi mo pag nakita yung babae na sexy na ito ay nakabikini, ikaw ay mag-iinit na yung katawan mo. Hindi mo. Kapag ikaw
naging malisyoso na sila. At nagkaroon na po ng tinatawag po na decision sila na ito yung kanilang susundan. Sila pala ay hubad, sila po ay nakakahiya. Kaya po alam niyo mga kapatid, kapag ang isang tao po ay nahulog sa pagkakasala, ang tendency po niya at resulta sa kanyang buhay, nahihiya siya. Amen po ba kayo, mga kapatid? Wala naman pong Kristiyano na matapang ang hiya, ang makapal ang apo. Amen. Sapagkat ang mga tunay na nakakristo mga kapatid, alam nila na ang isang bagay na nakahihiya ay hindi po nila ito pupuntahan o kaya hindi po nila ito gagawin. Praise God. So, ituloy po natin. Sa Genesis chapter 1, verse 8, ano sabi niya dito? Sabi niya, tungkol po sa family at tungkol sa gospel ng sinishare ko po sa inyo. Ang sabi nga po niya doon sa Genesis 28, God blessed the man and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. So, ang sabi niya, binless sila ng Panginoon, be fruitful and increase in number. So, ito yung sabi ng ating Diyos. Ang sabi niya po, be fruitful and increase in number. Even though life belongs to God, they say you can control your life. You can only be free if the family which produces life is destroyed. Ito po yung, mga kapatid, yung pandalaya po ni Satanas. Nang sabi po niya, kapag na-destroy ang family, ito ay nawasak ang pamilya, na ito yung nagpuproduce talaga ng buhay. Amen, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, hindi po nagpuproduce ng buhay ang isang mag-asawa ng lalaki at lalaki. Hindi yan nagpuproduce ng buhay. Kasi hindi po sila nagkakaanak. Hindi po ba? Amen. Amen po ba kayo? At yun po yung sinisira ni Satanas. Yung family. Kaya pwede na. Yung tinatawag natin, tinatawag nila free sex. Malaya daw mo na makikipagtali. Kung ano gusto mo, gawin mo. Kung saan ka masaya, gawin mo yan. Sabi po ni Satanas, yun po yung kanya pong in-encourage po sa tao. So Satan tries to prohibit people from being fruitful and increase in number, such as homosexuality, free sex, and divorce. Amen. Ito po yung kanyang produktong ginagawa. Homosexuality, yung daw pong malayang pakikipagtalik kahit hindi pa mag-asawa, you are free. Yun po ay hindi po kalooban ng Diyos, mga kapatid. Hindi po kalooban ng Diyos. Ito po yung mga deception po ni Satanas na ginagawa po niya, binubulag po niya ang kaisipan po ng mga tao. Praise God. So tayo mga kapatid, bilang mga Kristiyano, dapat po ay open yung ating mind pagpatungkol po sa salita po ng ating Panginoon. Ang Diyos po ay nilikha po niya tayo bilang male, female, and family. The world is changing the concept of male and female, which is the absolute truth. Ang mundo, mga kapatid, ay change po niya, binabago niya po ang kaisipan ng tao sa pamamagitan ng konsepto, mga kapatid, ng homosexuality, free sex, and divorce. Yun yung binabago niya. Kaya nga, unti-unti, halos buong mundo ng mga kapatid ay pwede nang mag-divorce. Amen po ba kayo? Dito sa ating annulment. Pero kapatid na rin po yan ng divorce. Amen po ba? Medyo mas magastos lang kapag sinabi po annulment. Kaya po marami po dito sa mga tao sa Pilipinas, hindi po sila nagpapa-annul kasi magastos. Kaya kahit na may asawa pa sila, nag-aasawa na sila ng iba.
okay lang yun sa kanila pong paningin. Praise God. Pero sa Diyos mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, 1 plus 1 equals 2. Yun yung katotohanan. Amen po ba? Pero yun sa mga smart, yung mga taong magagaling, mga taong gwapo, mga taong mayayaman, 1 plus 1 equals 4. Yan ang kanilang sabi. Mas magaling kami. 1 plus 1 equals 4. Kahit na mag-asawa ko ng marami, okay lang kasi mayaman naman ako. Ganun po sa kanila. Pinapayagan na po ng lipunan. Pero sa Diyos mga kapatid, ang katotohanan pa rin po ay 1 plus 1 equals 2. Amen po ba kayo? Yun yung facts, katotohanan. So, ang tao po ay masyado pong niloloko po ni Satanas. Masyado po niyang binibigyan po ng kaisipan na ang sabi niya, ikaw ay Diyos. Ikaw sabi niya, may kakayahan kang piliin yung anong gusto mo. Kaya po, yung mga Kristiyano, mga kapatid na nagsasabi ng katotohanan, ang sabi po ng mga taong ito, sabi niya, ino-oppress niyo ako. Ano yung oppression? Pinapahirapan niyo ako, bakit na pinipilit niyo ako? Ito nga ang gusto ko eh. Ito nga ang aking prinsipyo sa buhay eh. Ito nga yung aking kagustuhan. Walang makakapigil sa akin. Kaya nagagalit sila sa mga Kristiyano. At higit sa lahat, nagagalit sila sa salita ng Diyos. Kaya they leave God. Iniiwan nila ang Diyos. Nire-reject nila ang salita ng Diyos. Kasi ang dating sa kanila ng salita ng Diyos ay oppression sa kanila. Oppression, pahirap. Mga kapatid, at tatanungin ko po kayo, pinahirapan po ba kayo ng salita ng Diyos? Sobrang hirap naman, pastoran, yung sinasabi mo yan. Ang hirap ganapin. Yung manalangin ng 3 oras, ang hirap naman gawin yan, ino-oppress mo ko. Basta okay na sa akin, mag-pray ako na 15 minutes lang, okay na yun. Kaya kapag sinabi mo, 3 hours, mag-pray ka kapatid. Naku, oppression yan, pahirap yan. Pero actually mga kapatid, kung tayo po'y mananalangin, sabi nga po, di po ba, lalakas tayo, tatatag tayo. Amen. May blessing tayong matatanggap sa Panginoon. Kapag sinusunod natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, di po ba tayo po ay nagagalak? Sino pong nagagalak kapag nasunod niya ang kalooban ng Diyos? Tatanungin ko po kayo, sino pong nagalak? Yung kapag nasusunod mo yung kalooban ng Diyos, di ba nagagalak ka? Pero pag nasusuway mo ang salita ng Diyos, tapos merong nag-rebuke sa'yo, kaya nagpaalala sa'yo, oppression, pahirap, patama. Mga kapatid, mahal ko po kayo sa Panginoon. Kahit man yung mga anak ko, sinasabihan ko, pinapagalitan ko sila. Hindi po iyan patama, mga kapatid. Kundi, ang tao po, iniwan niya, nireject po niya ang words of God. Nireject din po niya yung life and peace. Amen po ba kayo? Once you rejected the words of God, you rejected the life and peace. The life and blessing. Kaya marami po ang mga tao, wala pong kapayapaan. Kahit sabihin mo pa, sige, sumatay ka sa lahat ng Diyos. Matay ka naman sa lahat ng Diyos. Pero yung buhay mo pa rin naman ay pariwala. Meron kayang kapayapaan siya. Wala pa rin siyang kapayapaan. So, bakit po nangyayari ito? Bakit po nangyayari na si Satan lagi po yung challenge si God na kung saan ay i-destroy ang family at sabi niya dito ay i-destroy, sabi niya, ang church. Sabi niya dito, it becomes more obvious what the church absolutely, sabi niya, should do in this time. We must see this world broadly through the Bible from the problem of world view, which means the way people see the world. Ang tinatawag po na ginagawa ng Satanas ay, sabi niya, o sa biblical, mga kapatid na prinsipyo ng Diyos,
ba yung view o yung tinatawag na world view? Ano ba yung talagang paningin ng mundo? Ano ba talaga ang paningin po ng mundo? Ang sabi po niya, sabi po ni Charles Colson, ang worldview daw, sabi niya, is the sum total of our beliefs about the world. Worldview is a picture that directs our daily decisions and actions as a combination of our beliefs about this world. Ngayon, ang worldview, mga kapatid, ito yung nakikita mo, dito po yung iyong basehan kung ano yung ginagawa mo. Kung ano yung decision mo, kung ano yung action mo, ito yung worldview mo. Yung belief mo, yung pananampalataya mo. Saan ka ba bumabase na paniniwala o pananampalataya? Ito po ba, basehan mo ang mundo ito na nakikita mo? Ang sabi niya dito, kapag ang basehan mo, worldview, ganito po, example mga kapatid. Kapag ang sabi po ng pamahalaan ng mundo, mga kapatid, ay okay na po ang magkasal o ikasal ang isang lalaki at lalaki. Yan ang po yung tinatawag na kanilang ipinanukala at tinatawag na bibigyan na po nila ng katampakan na ito na yung kautusan. Yan yung worldview ngayon. Ngayon, kung ikaw ay naniniwala doon, okay lang sa'yo yun. Okay lang yan. Igagana po yung kanyang prinsipyo ng ating pamahalaan. Ito yung ideology natin. Alam niyo mga kapatid, nung Middle Age, ang worldview po noon, Middle Age mga 1900s, mga ganyan pa lang po, or 18 something, 1800s pa lang mga kapatid. Bawal magtayo ang mga bahay noon ng mas mataas sa simbahan. Yun yung kanilang view, yung kanilang worldview noon. Na kapag nagtayo sila na yung bahay nila ay mas mataas kaysa sa simbahan, mas mataas yung kanilang paniniwala sa kanilang sarili kaysa sa Diyos. Para hindi sila nagpapasakop sa Diyos. Yun po yung worldview noon, which is na maganda, di po ba? Hindi sila nagtatayo ng matataas na bahay. Basta kailangan yung simbahan ay mas mataas sa kanila. Halimbawa dito, mga kapatid, hindi ka pwedeng magtayo ng 2-story building. Kasi itong church is ganito lang kataas. Kumbaga, ito po yung pinaka-church dito po sa barangay. Noon, ganun po yun. Pero ngayon, dahil ang worldview po ay nababago, sabi po dito, nag-e-evolve. Ano niyo po ba ako? Nag-e-evolve. Ibig sabihin po na nag-e-evolve ay nagle-level up. Parang po sa isang animal, mga kapatid, meron na tinatawag na cloning. Nag-e-evolve. Yung pong kabayo, pwede na po, meron na po tinatawag na parang interaction po ng kanila pong, halimbawa isang imported po na hayop ay talik dun sa isang pangkaraniwang hayop, magkakaroon sila ng evolution, mga kapatid. Yung magiging anak ay hindi na po basta-basta maliit lang na hayop o kaya ay aso, halimbawa. Magkakaroon na ito ng evolution. So, ganun din ang paniniwala sa mundo ito. Maging ang katotohanan daw po ay meron ng evolution. Naniniwala po ba kayo dyan, mga kapatid? Yun daw po ang katotohanan ay meron ng evolution. Di po ba? Sabi nga niya ay dati hindi po inaalaw ang mga bakla at tomboy noon. Pagka po bakla at saka tomboy po noon, talagang dinidiscriminate sila. Pero ngayon, mga kapatid, nag-evolve na. Mas magagaling na sila. Mas pinararamalan na sila. Na kapag meron ditong nag-bully, mga kapatid, naku, kalaban eh, buong netizen. Di po ba? Pag binuli yan, naku, kalaban mo buong netizen. Huwag ka nang magsasalita ng anumang laban dyan. Doon sa isang homosexual na yan. Kasi buong netizen, mga kapatid. Yun yung nagkaroon na ng evolution. Yung katotohanan ay nagkaroon na ng pagtaas daw. Pero biblical worldview, mga kapatid, hindi pa rin po ito pinapahinto
Uy, wala akong kagalit ka. Yung mga bakla dyan, naibigan ko. Bakit? Kasi agree ka sa kanila. Kasi pag nagpapakawa sila, tawa kami ng tawa. Yun po yung tinatawag na evolution po ng tao ngayon. Pero, ang sabi niya, binibigyan po tayo ng Panginoon ng biblical worldview. Doon pa rin po tayo sa katotohanan. Amen po ba kayo mga kapatid? Natututo po ba kayo? Praise God. So, isang halimbawa po mga kapatid na sabi ko kasi ng Biblia, ito, babasahin ko lamang po sa inyo. Sa Matthew 6, chapter 22, the eye is the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. But if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. Sabi niya, if then the light within you is darkness, how great is that darkness? Ganun pala yun. Sabi niya, ang mata daw po natin, mga kapatid, ang ilawan ng ating katawan. Tandaan po ninyo, ang mata po ninyo, ang ilawan ng inyong katawan. Kapag ang nakikita mo sa buhay mo ay mga mabubuting bagay, mabuti din yung ilawan sa buhay mo. Kapag ang lagi mong nakikita, kaya nga sabi niya sa Joshua chapter 1 verse 8, makinig po kayo, Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy, sabi niya, out of thy mouth, but shall meditate therein. Sabi pa niya dun sa Proverbs, sabi niya, huwag daw po maaalis daw po sa ating paningin ang salita ng Diyos. Proverbs chapter 3. Sabi niya doon, huwag maaalis. Ibig sabihin, kapag ang mata mo, sabi niya, ay maliwanag, puspos ng salita ng Diyos, maliwanag ang iyong nakikita. Pero, but if your eyes are bad, ano yung mata mo? Lahat na lang nakikita mo ay bad. Konting kipot, galit ka na kasi bad yung nakikita mo. Sabi niya, but if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. Yung bukod daw po ninyong katawan, kapag masama ang inyong mata, ay punong-puno daw ng kadiliman. Kaya ang dami po pinagaling ni Jesus na mga bulag eh. Amen po ba kayo? Ang dami niyang pinagaling ng mga bulag na ito ay nakakita, hindi lamang po nakita nila yung liwanag sa mundong ito, kundi nakita nila yung liwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Nakilala nila ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi po, yung mata natin, mga kapatid, ito po yung nakakakita ng mga bagay na ating pong pinaniniwalaan. Na kung saan yung ating pong mga desisyon, dito po ang nakasalalay. Amen po ba kayo, mga kapatid? So, our eyes, dapat po mga kapatid, ay full of light. Ngayon sabi niya, kapag ang mata daw po natin ay bad, sabi niya, if then the light within you is darkness. If then the light within you is darkness, ibig sabihin yung mata mo ay madilim, at sabi niya yung buhay mo ay madilim, gaano kaya kadilim yan? Sabi niya, gaano kaya, how great is that darkness? Kaya maraming tao, mga kapatid, na hindi sila bumabase, hindi po sila tumitingin sa salita ng Diyos, tapos hihingan mo ng payo. Sa kanya kahihingi ng payo. Walang ibang ipapayo yan, kundi yung kanyang darkness sa kanyang loob. Amen po ba kayo? Kaya kung hihingi po kayo ng payo, mga kapatid, doon na sa mga may liwanag ang kanilang mga mata. Na ito po binigyan ng kaliwanagan ng ating Panginoong Jesucristo. So, meron pong istorya, mga kapatid, na ito pa natutunan ko lang po ito sa aming pong pag-aaral. Meron pong isang children's book na ang pangalan po niya, ang kanya pong pamagat is Percy the Pink. Percy the Pink. Sino nakakaalam po ng ano na yun, istorya na yun? Si Percy, siya po ay isang hari. At siya po ay napakahilig niya sa kulay pink. Sino mahilig sa pink dito? Bukod kay yung ang tawag yun, yung pangalan, yung pink na character.
Si Percy the Pink ay napakahilig po niya sa pink. Kaya ang ginawa po niya doon sa kanyang palasyo ay lahat pinituran, lahat ginawang pink. Yung sasakyan, upuan, kama, mga plato niya, lahat. Kulay pink po yan. Walang hindi pink. So, yun po yung kanyang hilig. And then one day, lumabas po siya. Nakita po niya ngayon sa labas ng palasyo na hindi po mga kulay pink. Ang ginawa po niya, nagbigay po siya ng kautusan na lahat, sabi niya, ay dapat gawing pink. Yun yung pink law. Tawag po doon. And then, nung nagawa na po yun, tuwang-tuwa na siya, masaya na siya. And then, sa kanyang paglalakad na patingala siya sa langit, nakita niya, blue naman ang langit. So, sabi niya sa kanyang counselor, sabi niya, within 3 days, sabi niya, gawin mong pink yung langit. So, yun ang naging problema ng counselor. Sabi niya, ano ko gagawin pink? Sabi niya, itong langit. Nung 3 days na ikatlong araw na, naisip po niya mga kapatid na gumawa ng salamin na kulay pink ang lens. So, binigay niya yung kay King Percy, and then nakita na rin itong King Percy puro pink na. So, yun po yung istorya na kung saan ay mayroon pong impact sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, yung tinatawag na world view. Na ikaw, na yung sa pamamagitan ng salamin na yun, ay tinatakpan yung tunay at katotohanan. Tayo po, mga kapatid, sa panahon ngayon, yung tinatawag na world view, ito na yung ilalagay na salamin sa atin, sa mga tao. Dapat ganito ka lang mabuhay. Dapat new normal. Dapat meron kang face mask. Dapat meron kang face shield. Dapat distance. Meron kang 1 meter distance. So, yun na yung inilalagay sa atin sa lamin. Ngayon po ba kayo? Naniniwala po ba kayo, mga kapatid? Dapat sa church, hindi na po lahat sisimba. Dapat ilang-ilang lang. Dapat ay ganito na lang. So, yun na yung collective world view. Mga kapatid, hindi lamang po istorya ito na pagkama. Meron po itong impact. Hindi po yung impact po. Impact may dating sa ating pong buhay, mga kapatid. Dapat po ay nasa biblical pa rin po tayo. Ang sabi po niya dito, mga kapatid, the Bible speaks of the importance of the eye. So Jesus healed many blind people on the earth. How I see something determines everything, in other words. Sabi niya, what perspective you choose decides what kind of person you are, and this determines what kind of life you will live. Everything starts in our eyes. So, lahat daw po ay nagsisimula sa ating mata. Kaya nga, pinagaling ng Diyos yung ating pong mga mata. Binuksan niya yung ating pong mga mata. Sabi niya, He opened, enlightened us through the words of God. Kapag ang salita po ng Diyos, mga kapatid, ang isinasapamuhay po natin, you will never be affected. Kahit na po, at hindi mo isusuot yung pink glasses na yan. Amen. Kundi yung tunay na salita pa rin po ng Diyos ang iyong isasapamuhay. Kahit po anumang pagbabago ang gawin ng mundo, God will never change. Kahit na anumang isipin mo, iba na ang isip mo ngayon, sasabihin mo, hindi po pa rin mababago ang kaisipan ng Diyos. Kahit nag-evolve ang mundo ito, mga kapatid, papunta pa rin po ito sa paglilinis ng Diyos. Papunta pa rin po ito, mga kapatid, sa tinatawag po na destruction, pagsusunog sa pamamagitan po ng apoy. Hindi po pwedeng hadlangan ng sino mang tao ang darating po na paghahatol o paghuhukom ng Diyos, mga kapatid. So every one of us, I encourage every one of us, wag po tayong gumaya. Wag po tayong gumaya po kay John Lennon. Alam niyo kung ano po si John Lennon?
Amen po ba? So, sino masikat? Si Jesus Christ. Hindi po, kahit sino mang tao, pinakasikat man yan, pinakamaligwan, magaling na tao sa buong mundo. Wala po yan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, wala po makahihigit sa Kanya, ni walang makapapantay sa Kanya. Wala po makapapantay sa ating Panginoong Jesucristo na may salita, may sabi. Ang sabi niya, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang salita ay hindi bubukas. Sabi po ni John Lennon, yung salita mong imagine there's no heaven, it's easy if you try. No hell below us. Sabi niya, above us only sky. Kaya nagsisimula sa mata. Sabi niya dito, imagine mo, sinasalhan niya yung mata ng isang tao. Ang imagine mo, sabi niya, there is no heaven, there is no hell. Imagine there's no heaven, sabi niya, and no hell below us. Sabi niya, it's easy if you try. Sabi niya, imagine there's no countries, nothing to kill or die for. Ito, ang kanya pong ini-insist po sa tao, mga kapatid, ay ang ini-insist po niya ay resistance from authority. Imagine mo wala kang country. Ibig sabihin nun, malaya ka. Wala kang pananagutan sa iyong bansa. Hindi mo kailangan makinig ng bansa mo. Hindi mo kailangan magpakamatay para sa bansa mo. Hindi mo kailangan maging hero. Kaya sabi niya dito sabi niya, imagine there's no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. Walang religion, sabi niya, imagine no possessions. I wonder if you can, no need to greed or hunger. Imagine all the people sharing all the world. Ang ini-insist niya dito, mga kapatid, ay huwag ka lang maghanda pa, wala na yan, sabi niya dito. Wala kang ipagmamka, sabi niya, walang possessions na hindi mo dapat na ito ay, I wonder if you can, sabi niya, ewan ko lang kung kaya mo, sabi niya dito. And then sabi niya, you may say, I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Biruin mo yun, mga kapatid. Kinanta niya po ito with the inspiration of Satan. Mga kapatid. I-imagine mo na walang langit, wala daw impyerno. So, yun yung kanyang itinuturo. Kaya, nangyari, mga kapatid, namatay po siya. Hindi naman ako natutuwa na namatay siya. Kundi dahil ito po ay talagang hatol na lang Diyos sa kanya. Siya yung mayroon pong magsimula sa kanya yung hippie. Alam niyo yung hippie? Yung hippie, mga kapatid. Ang ibig sabihin po ng hippie is happy, intelligent person perpetuating interpersonal existentialism. Happy, intelligent person. Kaya yung mga 1 plus 1 equals 4, mga happy, intelligent person yan. Kung ano ang aking paniniwala, igalang mo ako, irespeto mo ako, kung hindi tataluan kita. Ganun po sila, mga kapatid. Kaya po, mas matatapang sila. Huwag kang maging tawag nila dito ay patayin ko ano yung threat ko. Ganun po sila, mga kapatid. Pero sa atin, I encourage everyone, mga kapatid. Bawat isa po sa atin. Sa panahon ngayon, na tayo po ay nasa panahon kung saan po ay kabi-kabila po yung tinatawag po ng deception. Mga kasinungalingan, pandaraya na ating po nararanasan sa mundong ito, mga kapatid. Huwag po tayo
pinapakita sa atin ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang biblical truth. Amen po ba? Tayo po lumakad sa kanyang po mga salita. Let us always, mga kapatid, read the words of God. Palagi po natin basahin ang salita ng Diyos. Naalala ko po yung sinare ko po nung nakaraan na how we ought to live in the last days, mga kapatid. Yung pong nasa panahon po tayo na kung saan po ay dapat mabuhay po tayo sumusunod sa katotohanan. Yung truth, mga kapatid. At ang truth, mga kapatid, is in our Lord Jesus Christ. Sabi niya, He is the way, He is the truth, the way, He is the way, the truth, and the life, mga kapatid. Siya po yung daan, siya po yung katotohanan, at siya po ang buhay. Wala pong ibang katotohanan kundi sa ating Panginoon Jesucristo. I encourage everyone, mga kapatid. Huwag po ninyong iwanan yung inyong pong paglilingkod sa ating Panginoon. Yun lamang po yung ating pong maipipresenta sa ating Panginoon. Amen po ba kayo? Hindi po natin maipresent sa Panginoon kung ano man yung ating naging kalagayan sa buhay na ito. Kundi ang maipipresent po natin sa Panginoon ay yung ating pong pagsunod sa kanyang pong kalooban. Kaya po, patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos at patuloy na po tayong ingatan. Praise God sa ating po patuloy na paglilingkod sa Diyos. Encourage ko po kayo, mga kapatid, na magpakainit po tayo. Magpakainit po tayo sa Panginoon. Kahit man hindi po tayo nagkakakita-kita sa bawat araw na inyong po mga buhay, dahil na itong panahon po na ito, mga kapatid, ay anak ko na kung saan po ay yung pag-alaala, panahon na kung saan po ay mas lalo po tayo dapat na maging aware sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Na nalulungkot nga po ako, meron po akong napanood na yung tinatawag na pagkakaisa na, maganap na yung tinatawag na religion, wala na pong, meron na po silang naganap na gawain kung saan po ay wala na pong discrimination sa mga religion. Wala na discrimination. Ibig sabihin po doon, wala ka na hindi ka na mag-aalala, alamihan rin ng sa church, o kaya ay iba't ibang mananapat, iba't ibang religion, mga kapatid, ay wala nang, sabi na nagkakaisa na. Yun yung tinatawag ko na one world religion. Kaya yun po ay hindi po maganda. Ito po ay sinyalis, mga kapatid, na nalalapit ng ating pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Kasi hindi po niya kalooban na magkaroon ng one world religion. Amen po ba kayo? So nagkakalap na yung tinatawag na one world religion, and then one world, susunod na po yung one world government. At pag naganap na yan, mga kapatid, habulan na po yan. Tataka na po yan. Amen. Kaya huwag po kayo maging patukpik-tukpik sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Yan lamang po yung maipipresent natin kay Lord. Na ikaw ay qualified, makukunin ng ating Panginoon sa Kristo. Napakahirap mag-iwan. Napakahirap mag-iwan sa rapture, mga kapatid. Lagi ko pong pinapanalangin sa Panginoon na ingatan niya po tayo. Ingatan niya po tayo sa ating pong pamumuhay spiritual. Huwag po tayo maging mga complacent. May yung tinatawag na Kristiyano, andyan ka na lang sa sarili mo, hindi mo alam, andyan na yung danger. Andyan na yung talagang danger. So, sa oras nito tayo po manalangin. Hallelujah, praise God, bless Lord God, amen, hallelujah. Father God, sa pangalan po ng ating Panginoon sa Kristo. O Lord, patuloy po akong dumadalangin po sa inyo, O Diyos. Nagsusumamo, Panginoon, sa iyo pong banal na harapan, Panginoon Diyos, na Lord God, patuloy nga po kami makapamuhay, Panginoon Diyos, nasang ayon po sa iyo pong kalooban, Lord God. Yung aming pong kaisipan, Panginoon,
Diyos, yung aming mga mata, Panginoon Diyos, ay tunay nga po ang inyong buksan, maging maliwanag po sa amin, Panginoon, ang iyong po mga salita, ang iyong mga pangungusap, Panginoon. O Diyos, ang biblical worldview, Panginoon Diyos, ito po yung aming taglayin, Panginoon, upang kung ano man ang mangyari sa mundo ito, hindi po kami mag-deceive, Panginoon. Hindi po kami, Panginoon, madaya, at hindi po kami mahawa, Panginoon Diyos, sa kaisipan ng mundo ito. Lord God, that we are not a compromised Christian, Panginoon. Lord God, kundi, Panginoon, we are true Christian, Panginoon Diyos. Lord God, na tunay na iniingatan po ninyo, Panginoon, at inyo pong pinagpapaalala, Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Sa araw nito, Lord God, dalangin ko po ang patuloy mong pag-iingat sa iyong mga anak, Lord God. Kapag-initin niyo po ang bawat isa po sa amin. Let your Holy Spirit continue, Lord God. Lord, pour out, Lord God, oh Lord, your blessing, your Spirit upon us, Lord God, the revival that we need, Lord God, today, Lord God, na hindi po kami masumpungan, Panginoon Diyos. Lord God, na manahininga, Panginoon Diyos, na walang ginagawa, Panginoon. Kundi, O Diyos, pasumpungan niyo po kami gumagawa sa aming mga tungkulin, O Diyos, na mayroon pong kagalakan at nakapatan sa aming mga puso, Lord God. Bless all your people, Panginoon, in this church, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Lord God. Na yung mga anak, bawat pamilya po nila, Panginoon. Lord God, I pray, Panginoon, ay patuloy mo pagbigyan, O Diyos, ng provision po, Panginoon, lahat nilang mga mananahan, Panginoon. Thank you so much, Lord God, sa Matthew 6:33. The seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun po yung pangalan po ninyo sa amin, Lord God. Kaya salamat, O Diyos, sa lahat, Panginoon, ng pagpapaalala ninyo. Lord God, pinupuli ka namin, pinataas mo namin ang iyong nakila at makatanggol ng pangalan. Kaya Panginoon, ang aming pusa, namin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen.